COVID-19 Watch Weekend. Review ng mga kaganapan sa nakaraang linggo, mga kwento ng paglilingkod at kabayanihan, mga paraan kung paano makakatulong. COVID-19 Watch Weekend. Magandang araw kaagapay, ito po si Hailey Bernardo Sampang. Welcome muli sa lingguhang serye na ito ng FEBC Philippines na nakatutok sa COVID-19. Maririnig po natin ilan sa mga balitang tampok sa araw na ito ay ang resulta ng isang survey kung saan sinasabing maraming mga Pilipino ang natatakot para sa kanyang sarili at para sa kanyang mga mahal sa buhay na mahawa ng COVID-19. Gayon din naman ang utos ng ating pamahalaan na arestuhin na ang mga patuloy na lumalabag sa kautusan na pagsusuot ng face mask. At iba pa pong mga impormasyon ang dapat na agapayan niyo po hanggang sa katapusan ng ating palatuntunan ngayon. Later on, makakasama din natin si Joy Solis Mirano para po sa balitang inspirasyon tungkol sa mga kababayan nating kababaihan sa iba't ibang larangan ng kahusayan sa panahong ito ng pandemya. At kailangan mo ring abangan ngayon ang mga praktikal na pamamaraan kung paano magiging epektibo ang blended learning ng Department of Education sa tulong ng mga simbahan at ng mga tahanan. Siyempre po, hindi rin mawawala sa ating serye. Palagi mula po sa Pangulo ng FEBC Philippines ay meron po tayong pag-aaral tungkol po sa katangian ng pamumunong kailangan sa pagharap sa krisis na ito. COVID-19 Watch. Posibleng bumalik muli ang Metro Manila sa Modified Enhanced Community Quarantine kapag umabot na sa 85,000 ang kaso ng COVID-19 bago matapos ang kasalukuyang buwan. Ayon kay Presidential Spokesman Harry Roque, kapag nagkatotoo ang projection ng University of the Philippines OCTA Research na umabot sa 85,000 ang kaso na may 2,000 pagkamatay pagsapit na katapusan ng Hulyo, ay hindi malabong bumalik sa mas mahigpit na quarantine protocols ang National Capital Region. Makailang beses na rin sinabi ng gobyerno na hindi na nila kakayanin pa ang second wave o third wave ng COVID-19 at ang muling pagsasara ng ekonomiya, ngunit kung patuloy na tumataas ang kaso at hindi na ito kayang tugunan ng critical health care, ay walang choice ang pamahalaan kundi ibalik sa mas mahigpit na quarantine status ang Metro Manila. Kasunod nito, muling nakiusap ang Malacanang sa publiko na sundin ang health safety protocols tulad ng pagsusuot ng face mask, physical distancing, palagi ang paghuhugas ng kamay at pananatili lamang sa bahay ng mga vulnerable sector tulad ng buntis, nakatatanda at mga may karamdaman. Sa pamamagitan aniya ng samut-saring government intervention at kooperasyon ng publiko, ay tiyak na mapagtatagumpayan natin ang laban kontra COVID-19. Nasa 85% ng mga Pilipino ang nagsabing nag-aalala sa kanilang sarili at mga mahal sa buhay na madapuan ng COVID-19. Ito ay batay sa National Mobile Phone Survey na isinagawa ng Social Weather Stations noong ika-3 hanggang ika-6 ng Hulyo sa 1,555 adult Filipinos. Lumalabas sa nasabing survey na 67% ng mga Pinoy ang lubos na nag-aalala, 18% ang medyo nakararamdam ng pagkabahala, 8% ang mayroong kaunting pagkabahala at 7% ang hindi naman nakararamdam ng pag-aalala. Sa Metro Manila naman, naitala ang pinakamaraming Pilipino na nag-aalala sa kanilang sarili at sa mahal sa buhay. Samantala, umabot na sa 200,000 katao ang bilang ng mga nahuli dahil sa paglabag sa health protocols na ipinatutupad ng pamahalaan dahil sa COVID-19. Sinabi ni Interior Secretary Eduardo Año na sa naturang bilang, 112,000 mahigit na individual ang binalaan at pinauwi rin sa kanilang tahanan. Aabot naman sa mahigit 34,000 katao ang pinagmulta, habang halos 65,000 naman ang inaresto dahil sa paglabag sa curfew. Sa kasalukuyan, sinabi ni Anyo na 3,000 na lamang ang natitira sa mga kulungan. Paliwanag ng kalihim, gumugol ng oras ang inquest proceedings sa mga kaso. Sa ngayon, Anya, ay nakipagpulong na ang DILG sa mga lokal na pamahalaan para magkaroon ng uniform na multa at parusa sa mga lalabag sa health protocols.
Naniniwala si Anyo na kapag naging pare-pareho na ang multa at parusa ay mas magiging disiplinado ang mga Pinoy at susunod sa health protocols na magbubunga naman ng pagbagal ng pagkalat ng COVID-19 sa bansa. Sa ibang balita, iminungkahi ng World Health Organization ang pagpapalakas o pagpapabuti sa contact tracing ng bansa sa halip na magpatupad muli ng mga lockdown. Ito ay sa gitna ng patuloy na pagtaas ng bilang ng kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Ayon kay Dr. Rabindra Abiyasing, ang acting WHO representative, mahalagang magkaroon ng epektibong contact tracing upang matukoy kung saan nagmula ang transmission at malimitahan dito ang galaw ng tao upang maiwasan ang pagkahawa ng iba. Sa pamamagitan umano ng epektibong contact tracing ay partikular na lugar lamang ang kailangang tutukan na magreresulta naman sa pagbaba ng transmission ng nakahahawang sakit. Ngayon naman ay narito ang mga kwentong inspirasyon hatid ni Joy Solis Mirano. Naririto naman ang ating mga inspirasyon ngayong linggo at unahin na natin ang kauna-unahang hinalal na Miss Earth Philippines 2020 sa virtual Miss Philippines Earth. Magiging representative si Roxy Bayans ng Baguio City ng ating bansa sa International Beauty na Miss Earth. Tinalo ng 23-year-old na si Bayans ang 32 iba pang kandidata na first time din ng Philippine-based pageant organization na magkaroon ng beauty pageant for a cause na isinagawa on-air at online na walang live audience bilang compliance sa health safety protocols. Nanalo naman si Roxy dahil sa kanyang advocacy ang urban gardening para makatulong sa food shortage sa bansa ngayong nakakaranas ng global health at economic crisis. Nakatakda namang irepresenta ni Roxy Bayans ang bansa sa Miss Earth 2020 International Pageant. Malalamang bago ito, ang Filipino-Belgian beauty ay nanalo na sa 2019 na Miss Tourism and Culture Universe first runner-up sa Yangon, Myanmar. Isa rin sa kapuri-puri nating kababayan, ang mula naman sa Cavite na si Dr. June Samar na patuloy ang pamimigay ng bike sa mga manggagawa na nangangailangan ng transportasyon ngayong GCQ. Tinawag ang proyektong ito bilang #Bisikleta ng Pag-asa na sinunda ng kanyang Meals Donation Project noong ECQ. Sa kanyang Facebook page, maaaring inominate ng mga netizen ang mga empleyado na nais na magkaroon ng bike kung saan ipopost dito ang dahilan kung bakit sila dapat ang bigyan ng bisikleta. Ito ang paraan ni Dr. June upang kahit papaano'y maibsan ang sikip ng trapiko at makatulong sa hirap sa pagko-commute ngayong quarantine. Isa rin sa mga layunin ng proyekto ay hikayatin ang iba pang mamamayan na mag-donate ng bike para makatulong sa mga manggagawa ngayong GCQ. Isa naman sa mga finalists sa Win-Win Youth Award of Sweden ang Masunggi Geopark ng Rizal. Ang Geopark Project ay may layuning tulungan ang kalikasan sa pamamagitan ng pagbuhay at pagmimaintain ng kanilang proyekto habang naipakikita ang ganda ng Geopark sa mga turista. Dahil dito, ang Masunggi Geopark Project na isang geo-reserve conservation site sa Banaza, Rizal ay isa sa mga top 5 finalists para sa Win-Win Gothenburg Youth Sustainability Award 2020. Napili ito mula sa 358 nominations mula sa 80 bansa para makakuha ng international recognition na taong-taong ibinibigay sa Gothenburg, Sweden. Pinangungunahan ang Masunggi Geo-Reserve ni Naan at Billy Dumalyangin na nakasama sa 4 na iba pang proyekto sa Colombia, Ethiopia, Kenya at Estados Unidos. Iaanunsyo naman ang mananalo sa August 12, 2020 at makakatanggap ng cash prize sa Win-Win Award Ceremony sa October 22. Para sa balitang inspirasyon ngayong COVID-19 Watch Weekend, ako po si Joy Solis. Maraming salamat, Joy. Susunod po sa COVID-19 Watch Weekend, ang patuloy nating pagbabalik tanaw sa isang webinar na itinaguyod ng Philippine Council of Evangelical Churches at ng Cross Currents Philippines. Part 2 po ito ng presentation ni Assistant Professor Ched Arzadon ng University of the Philippines, Diliman. So when we think of education, dapat tingnan natin yon sa perspektiba ng mga most marginalized, yung mga mahihirap. Na sa simbahan, sinasabi sa Bible na remember the poor. So what can the churches do? Well, they should organize families for mutual support and sharing of resources. Kung mayroong
donate a gadget si VP Lenny, dapat meron din sa ating mga churches. Ano? We should enable and equip parents to educate their children at home. If you read the Bible, na talagang trabaho, responsibility ng parents to educate their children. Kasi yung institutionalized school, yung formal school, was invented only in 18th century. Yung formal school. Before 18th century, learning happens at home, in the community. You have a mentor to like a carpenter, the father is a carpenter, the child is also a carpenter. You passed on the skill through the family. So naimbento lang yung school ng 18th century. Bakit? Kasi kailangan ng mga workers sa factory kasi Industrial Revolution. Pangalawa, ang nag-start ang school sa Germany. The country is consolidating its subjects. Gusto nila yung mga German ng mga citizens nila ay obedient sa sa hari, ganyan, So this is to teach obedience, conformity. Kaya marami sa ating mga evangelicals ang nag-homeschooling. Sa atin yung tradition na yon dahil we believe that the parents should be more involved. So maybe because of this home-based learning, blended learning, it's time for the churches to remind the parents that it's your right, it's your responsibility to educate your children. It's also the time to reorient yourself. Ba't ba ako nag-aaral? Kasi ako, for example, nag-homeschooling ako. Kasi yung mga anak ko, ayaw kong namomotivate sila mag-aral dahil gusto nila maging first honor, dahil sa competition. I wanted them to be motivated for higher purposes. So it's good for parents to, to remind their children. And also to make learning fun at home. Equip sila. Kasi minsan yung mga parents, gagayahin nila si teacher. Mayroong stick, namamalo, nagagalit. Although bawal na yan ngayon sa school. We should teach the family members na paano ba gagawin ang natural learning sa bahay. So, for example, ito yung mga iba't ibang mga educational technologies. Storytelling. Sa Bible naman talagang that's how they educate their children through storytelling. Songs, proverbs, arts. Okay, work. Through household work. Like when I homeschooled my children, wala kaming formal class, 1 hour a day lang for math workbook. But kunyari nagluluto kami, yun na yung math, nagbe-measure sila. Namamalengke kami, they learn to communicate. Nanonood kami ng news, that's social studies. So we embed learning in everyday rhythm of our home. Projects, nagtinda kami doon ng ice candy. So that's, they learn how to compute yung kanilang kita. Okay, so reading materials at home, hindi lang yung mga modules, yung mga books dyan, yung kanilang Bible stories, radio, TV. Okay, so ito yung ginagawa ng mga churches na kilala ko or missions group. So they are assisting the parents in enrolling in the enrollment process. And then, tinuturuan nila magbasa, yung mga contacts nila, how to use the computer. They are simulating yung tutorial ng nanay sa anak. Kaya sa ministry namin, meron kaming seminar on homeschooling. We gathered all the homeschoolers in our ministry, and they are giving a series of homeschooling 4 meetings yan. We also had a workshop on mindful and positive parenting. Kasi parents have to know how to deal with their children since magkakasama sila 24/7. May kilala ko, crinaster niya yung parents sa barangay at mayroon siyang mga parent leaders. And you can also attend para-teacher training, care of DepEd. I also suggest for churches that you provide activities for children and youth that can enhance literacy, foundational skills, and keep the motivation for learning. Like DBBS, Sunday School, those are very effective. Nung teacher na ako, na-realize ko, ang effective, very useful pala yung mga Bible study namin noon kasi natututo kami mag-analyze, mag-observe, mag-interpret, mag-apply. Napansin namin na yung mga batang na-involved sa Bible study, sa mga youth group, they are more successful sa workplace. I think because of these opportunities that they learned academic skills even in churches. So dapat, let's think of how to keep the children learning, to keep them motivated. And then make the pandemic a teachable moment. This is opportunity to develop character, to develop our prayer life, to learn about health and safety, media literacy. Dahil children will be using the internet a lot. Ano ba yung fake news
ano yung mga online fraud na yan, cyberbullying, sex trafficking. So we should we should train our children so that hindi sila ma-victimize. It's also the time to learn a new livelihood like gardening. Mayroon talagang marami nagtanim dahil sa pandemic na to, to provide food. And then yung marami nag-online business. And also sa area ng civic education, this is a time for children, youth to learn how to have a voice. Paano makialam sa nangyayari? Okay, paano magkaroon ng boses sa mass testing? Paano gumawa ng hashtag? Paano tumingin sa pangailangan ng mga mahihirap. So finally, ito yung mga dapat bantayan natin as a church sa nangyayari sa ating paligid. We should make sure na yung health and safety measures are installed for teachers and children when they go back to school. Pangalawa, let's make sure na nagagamit yung resources. Marami pong budget ang DepEd, ang LGU. Dapat ma-allocate ito sa tamang resources. So we extol yung initiative ni Vico Soto, bumili siya ng gadget para sa mga bata sa Pasig. Sa Navotas, sa Marikina and Makati, they are providing free Wi-Fi. So we can advocate, we can talk to our LGU, na magbigay sila ng mga resources. Sa Bicol, yung aming partner doon na ALS teacher, na-convince niya yung mayor nila na mag-donate ng USB para gagamitin ng mga bata. At yung mga kanilang mga paper na worksheet ilalaminate kasi kung papel magkakaroon ng hawaan, pero pag laminated pwedeng lagyan ng alcohol. Let's look into the learning support. Ano ba yung learning support sa mga maliliit na bata? Yung sabi ng DepEd, let's make sure that DepEd is providing something for these children. Hindi pa, bahala na kayo. Okay, and then we should also think about the classes. Feeling namin as teachers, dapat hindi lahat yung school closure. May mga lugar sa Pilipinas na low risk areas, especially sa mga geographically isolated and disadvantaged areas, sa mga isla. Dapat naman payagan na ng gobyerno na mag-classes. Kasi wala naman silang internet doon at wala namang pumapasok doon na COVID cases. Anyway, sabi naman ng gobyerno, after 28 days, kung walang case, then pwede sila mag-open ng class. And then dropout reduction. Let's make sure na tumulong tayo sa back-to-school campaign. That schools, DepEd will provide bridging, catch-up classes. I would encourage churches na maging ALS service provider kayo. Yung ALS po ay programa to na elementary, high school para sa mga out-of-school children, youth, and adults na pwedeng ginagawa sa simbahan. Kimala ko nun si Pastor Lacanilao, pumunta kami sa church nila na mayroon silang ALS classes. Yung isang malaking NGO, is a Christian NGO, yung Motor Trade Life and Livelihood Foundation, it's an evangelical group. At I think thousands ang kanilang students sa ALS. There's yun ding Arnold Jensen is a Catholic group, and INC, itong church group na to, napakarami ang kanilang ALS classes. So maybe as a church, you can contact your ALS supervisor sa division to give you training sa pag-open ng ALS classes. And finally, as a church, we should address yung mga discriminatory and exclusionary school practices during the COVID pandemic and even afterwards against the poor, like yung ganong klaseng enrollment na hindi poor-friendly, against young mothers, yung mga schools na ayaw tanggapin dahil nabuntis, against ethno-linguistic group, kaya importante that the language, the mother tongue should be used, yung mga LGBT, PWD, at yung mga adult learners. So ito po ang ating dapat gawin para maging makatulong tayo na maging ma-maintain, ma-establish ang magkaroon ng direction, magkaroon ng quality and accessible education sa ating bansa. Salamat po. Kaagapay, patuloy pa rin po ang pagtanggap namin ng anumang suportang pinansyal mula po sa inyo na nais po ninyong iparating para suportahan ang ministry ng FEBC Philippines. Pumunta lamang po sa webpage na donatenow.febc.ph, donatenow.febc.ph, o tumawag sa ating mobile number 0947
0947-333-5605, 0947-333-5605 or landline 8650-0855 para po sa mga detalye. 8650-0855. Maaari na rin pong mag-donate para sa FEBC sa pamamagitan ng GCash. Ang laban sa COVID-19 ay pinamumunuan ng mga leader sa iba't ibang larangan. Mula sa pinakamataas na pinuno hanggang sa mga ordinaryong pamilya at mamamayan, may mga katangian ang mga namumuno laban dito. Pag-aralan po natin ito kasama ang Pangulo ng FEBC Philippines, Kuya Dan Andrew Cura. Dahil sa paparating na SONA ng ating Pangulo, napag-uusapan na naman ang tema ng pamumuno. Tunghayan po natin ang ilang aspeto ng pamumuno sa panahon ng pandemya at sa liwanag ng salita ng Diyos. Una, mas malawak ang layunin ng pamumuno. Hindi pa man tinatawag na pandemya ang COVID-19, ay tumugon na kaagad ang mga health workers sa buong mundo na tila hindi alintana ang sarili. Suot ang kanilang mga PPEs, kinalinga nila kaagad ang mga nahawaan ng coronavirus. Ito ang kanilang layunin sa kanilang propesyon, magligtas ng buhay. Katulad sila ni Pablo sa ganitong pag-iisip, dahil dito itinalaga niya ang kanyang sarili. Hinarap niya ang lahat ng hirap at oposisyon sapagkat hawak niya ang kanyang tinatawag na appointment papers o yung pagsugo sa kanya ng Panginoon. Sabi sa mga gawa, Kabanatang 13, talatang 47, sapagkat ito ang utos ng Panginoon sa amin. Ginawa kitang ilaw sa mga hindi Hudyo upang sa pamamagitan mo ang kaligtasan ay makarating sa buong mundo. Pangalawa, sa mga namumuno, higit sa lahat, pananampalataya. Paulit-ulit nating naririnig ang mga pahayag ng mga pinuno ng gobyerno, mga dalubhasa, at iba pa na malalampasan natin ang lahat ng ito basta't may pananampalataya. Hindi ito madali dahil nakikita nating lumalaki ang bilang ng mga nagkakasakit at namamatay. Hindi naman matatakasan ang bigat na hatid ng mga balita araw-araw. Pero ang matatag na namumuno ay may hatid na pag-asa habang hinaharap ang mga realidad sa ating mundo. Ito ang halimbawa ni Nehemias. Itinayo niya ang mga pader ng Jerusalem sa pamamagitan ng malalim na pananampalataya sa Diyos, samantalang hinarap niya ang mga umuusig sa Kanya. Pangatlo, ang namumuno ay kumikilala ng husay ng iba. Ang tugon ng pamahalaan sa COVID-19 ay binabalangkas at pinamumunuan ng Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases o yung tinatawag natin ngayong IATF. Binubuo ito ng iba't ibang mga lider at eksperto sa gobyerno, sa medisina, sa ekonomiya at sa pamamahala. Wala nga namang nag-iisang tao na kakayaning harapin ito nang walang katuwang. Sa Exodo, Kabanatang 18, talatang 21 hanggang 22, pinayuhan si Moises ng kanyang biyenan na si Jethro. Ito ang kanyang sinabi: pero pumili ka ng mga taong tutulong sa iyo. Dapat mayroon silang kakayahan sa paghuhukom, may takot sa Diyos, mapagkakatiwalaan, at hindi tumatanggap ng suhol. Gawin mo silang mga hukom ng grupo na binubuo ng 1,000, 100, 50 at 10 tao. Maglilingkod sila bilang mga hukom sa lahat ng oras. Sila ang magpapasya sa simpleng mga kaso, pero dadalhin nila sa iyo ang mga mabibigat na kaso. Sa ganitong paraan, mapapagaang ang trabaho mo dahil matutulungan kanila. Ang pumumuno ng may karunungan ay kumikilala ng husay ng iba para maging bahagi sa pagbuo ng mga solusyon. Pang-apat, ang tunay na namumuno ay pinakikinggan ang magkakaibang mga pananaw. Ayon sa Social Weather Station o SWS, mataas daw ang approval at trust rating ng Pangulong Duterte sa unang kalahati ng kanyang ika-4 na taon ng pagkapangulo. Sa kabilang banda naman, tinawag ni Senate Minority Leader Franklin Drilon na bigo ang aksyon ng pamahalaan sa paglaban sa COVID-19.
Nawala na di umano ang kredibilidad ni Health Secretary Francisco Duque III. Sa kabila nito ay buo pa rin ang tiwala ng Pangulo kay Secretary Duque. Sa aklat ng mga gawa ay makikilala natin si Bernabe, ang palayaw na ang ibig sabihin ay tagapagpalakas ng loob. Sa mga gawa, Kabanatang 4, talatang 36. Nakuha niyang pagkasunduin ang mga nag-aalitang mga Hudyo at ang mga Griego. Nang magkaroon ng di pagkakaunawaan sina Juan Marcos at si Pablo, siya ang umalalay sa nakababatang alagad na si Juan Marcos. Katangian ito ng magaling na namumuno, ang pagkasunduin ang mga magkakaibang pananaw at palitan ang paghuhusga ng respeto sa isa't isa. Panglima, ang namumuno ay nagpapakumbaba. May pananagutan tayong lahat na pangalagaan ang ating sarili upang mapangalagaan din natin ang iba. Nasabi ko nga sa aming mga kamanggagawa sa FEBC, self-care is people care. Ito ang pananaw namin nang ipinatupad namin ang pinakahuling panuntunan para sa mga nagtatrabaho sa kanilang mga tahanan at sa mga nagbabiyahe na papunta sa studio at tanggapan ng FEBC. Ito ang ambag ng FEBC sa pagpabababa ng panganib ng pagkalat ng virus. Lubos akong nagpapasalamat sa Panginoon, sa FEBC staff, na nananatiling tapat sa paglilingkod sa kabila ng mga paghihigpit na ito. Maliwanag ang aral at halimbawang ipinamalas ni Moises sa pamumuno sa mga Israelita sa disyerto. Mabigat ang tungkuling iniatang sa kanya ng Diyos, ngunit pinili niyang mamuno ng may pagpapakumbaba at pagtitiis. Pang-anim, nakatuon ang pananaw ng namumuno sa pangakong gantimpala. Sinira ng COVID-19 ang mga plano nating lahat. Kanselado ang mga gawain, mga biyahe at proyekto. Gaano man kahusay ang ginagawang paghahanda, baliwala ngayon ang mga ito. Hindi pala tayo dapat nakasandal sa mga plano, kundi sa layunin ng mga plano. Ipinamalas ng bansang tulad ng Germany at ng New Zealand kung paano ang lahat ng mga plano ay pwedeng isantabi dahil higit na mas mahalaga ang ibubunga ng disiplinado at agarang kilos laban sa COVID virus. Aalisin na ng Germany ang lahat ng mga restrictions sa bansa, gayon din sa New Zealand. Ganyan ang mga namumuno sa iba't ibang yugto ng kasaysayan ng Israel. Nananampalataya si Abraham sa pangako na pagpapalain siya at gagawin siyang pagpapala ng Panginoon. Itinuon naman ni Moises ang kanyang paningin sa lupang pangako. At hindi naman nagpadaig si Joseph sa mga nangyaring trahedya sa buhay niya. At ang panghuli, ang pangpito, bumabangon mula sa pagkakalugmok. Minsan naging isa sa pinakamalalang tinamaan ng COVID-19 ang bansang Espanya. Umabot sa 10,000 kaso ang naitala nila sa isang araw. Ngunit sa matatag na pamumuno at profesional na testing, tracing at treatment, nakabawi sila. Pahayag nga ng World Health Organization Director General na si Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, na ipakita ng Espanya na kayang makontrol ang pandemya sa pamamagitan ng matatag na pamumuno. Dati silang tila lugmok, ngayoy nabaligtad nila ang direksyon ng pandemya. Wala na akong maisip na iba pang maliwanag na halimbawa ng pagbangon kung hindi ang naranasan ni Pedro. Sa Mateo Kabanatang 16 ay tinawag siya ni Jesus na bato matapos siyang maunang tawagin na ginagamit ni Satanas. Naranasan ni Pedro ang pagsaway ni Jesus, ngunit naranasan din niya kinalaunan ang yakap at pagpapala ng kanyang Panginoon. Pakatandaan natin, hindi nananatiling talunan ang pinagtagumpay na ni Jesus. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa mga karunungan at kabutihan na ibinibigay mo sa mga leader ng iba't ibang mga bansa sa buong daigdig. Ngunit partikular na, Panginoon, na aming itinataas sa panalangin ang aming Pangulong Rodrigo Duterte. Mangyari, Panginoon, na bigyan mo siya ng katalinuhan. Ingatan mo, Panginoon, ang kanyang kalusugan. Gayon din, Panginoon,
ang mga taong nakapaligid sa kanya na tumutulong upang masugpo ang pandemya dito sa Pilipinas. Mangyaring patuloy po namin silang itaas sa iyo at patuloy na ipanalangin. Ingatan mo ang bawat isa sa kanila at hayaan yung kami naman, Panginoon, ay tumugon ng naaayon sa kanilang mga direktiba. Ito po ang aming samot dalangin sa ngalan ni Jesus na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. At dito po nagtatapos ang COVID-19 Watch Weekend. Hanggang sa susunod na Sabado, ito po si Heidi Bernardo Sampang sa pangalan po ng ating buong pangkat dito sa COVID-19 Watch Weekend. Kami po ay nagpapaalala. Basta't laging handa at sama-sama sa kanyang lakas, kaya natin to. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga balita, kwento at panawagan na inyong natunghayan, mag-message sa Facebook page ng FEBC Radio o tumawag sa 8654-1234. Ang COVID-19 Watch Weekend ay isang special limited series mula sa FEBC Philippines.